may gumaon dalang Diyos ang ito. Diyos ka ni Abraham, Isaac, ni Jacob, Diyos ka sa pingsaan, Diyos ka na walay sinugdanan at walay katapusan. Salamat katang kabutagon, nabiin, makadoon na sa kami kanimo, makarender mi sa mong service, ingon mi imong mga anak. Dalaygon ka, Father, dalaygon ka, Holy Spirit, even sa mga pagpumanan mo sa imong kulong. Imo ang may nambihan, ang mga kasing-kasing, na may mga butang, na nakababag, in Jesus' name. Salamat. Na aduna mi kagawasan Ginoo, aduna mi kadaugan nga among masinakayan kanimo labi na sa pagpamalan mo sa imong kulong. Dalaygon ka ba, Father, dalaygon ka, Holy Spirit, ibig imong ubos nga lagat ng magdadala sa ibig. Salamat sa imong kulong, sa Diyos sa imong Espiritu Santo, umaulaman kayo madayan na sa imong. Dalaygon ka ugan, in Jesus' name. Amen. Okay, makapagmingkod na diyan sa presensya sa atong buhay Diyos. So makausap, maayong buntag o maayong adlaw o naingon na to Happy Sunday sa atok nga panagtigong, panag-usap diha sa bulaton sa Ginoo. Do ang uban wala kahigayon tungod kay ako'y mga personal nga mga gipang-atubang sa kinabuhi. Okay? Ingkat na sa butagon isuta na to, Christ Jesus is our victory. Si Hesus Kristo may atong kadaugan sa kinabuhi, taliwala sa unsa man nga atong mga fight, battle, struggle sa kinabuhi. Gusto na kong ipainumdum sa imo nga ang Dios naghimo na, nagplano na ang daan nga ikaw mahimong magmadaugan. Dili ka magasinati og kadaugan kung dili ka kasinati og gitawag na kapilihan. Maguban man jud kuno na ang kapilihan o kalampusan. O dili ta makasinati og kinuuray nga success sa kinabuhi kung dili ta mo go through sa mga hardship, mga trials, failures sa kinabuhi. But I would like to remind us in this particular time nga ang Dios pinagi kang Kristo Jesus nga naghatag nimo og pagpahinumdom. Okay. Ningka ka sa pagtagon atong maglingon ang atong Biblia. Diha makita sa 1 Corinto kapitulo 15 versikulo 10 kuan. This is 57 ngadto sa 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 57 to verse 58. Okay, naalam mo diha sa inyong Bible? Puli nga atong Bible kanang abli. Dili lang atong kamot nga abli kung atong Bible nga atong kasing-kasing mga atong dalunggan abli sa pagpaminaw ug sa pagpamalan ug sa pulong sa Ginoo. Okay akong ning basahon sa Grecian na translation. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ang Diyos na magdalangin na siyang pulong sa utang kini atong ginabasa at atong pagdalanunan. So ningkat na sa kabuntagon, hisgutan na to nga ang kadaugan, ang imong success, ang imong gitawag peak sa imong kinabuhi is ingon ang Bible nga ang Dios mo ay nagahatag niya. Managayong sa Book of Deuteronomy, remember sa dihang nga mga dato na mo makaplastar man namo, makapunda namo sa kinabuhi. Ang Bible nga hinumduman ninyo nga si Lord may naghatag din ng abilidad aron makabaton mo. Yan ang mga Bible. It is the Lord who gives us the ability to produce well. It is the Lord who gives us. Manayon siya Apostle Paul, I can do all things through Christ. It is Christ. Oh. Si Kristo may nahimo niya nga kusog, nahimo nga buhi nga paglaom sa kinabuhi. Manang ingnon ta ka, punos ta man po si Kristo sa imong kinabuhi igsoon.
Kumusta ang Kristo nga namatay sa ibabaw sa krus diha sa imong kinabuhi? Makita ba sa itong kinabuhi nga aduna tay Kristo o aduna tay Ginoo nga atong gilagaran? Manas ako nag-iisgutan, ato nag-iisgutan karon, nilingon ang Bible, lingon si Apostol Paul kadto sa mga taga-Korinto. The growing cities and the center of gitawag tradings and religious niining panahon na is ang Church of Corinth or ang city of Corinth. So na ay mga dispute na ay mga gitawag mga panaglalis o mga prinsipyo nga kinahanglan na address. Usa sa problem ani is na religious nga conflict. Kaya ang uban nagtuo mawala na gitawag resurrection. Ang mga Pariseo nagtuo nga na adunay resurrection, ang mga Saduseo wala nagtuo o dili magtuo og kanang gitawag pagkabanhaw. Dito sa Jerusalem mismo niining panahon na sa panahon ni Apostol Paul dito sa Church of Corinth na nahitabo ko di ug naay dispute na panaglalis. Manaingon ta kaning tagnas kabuntagon naay tulo ka importante nga kamaturan nga atong isgutan. Number 1, we should stand firm in Jesus. Mawarog ta malig-on diha sa Ginoo. Kay diha man ta nahimong na ang atong foundation is naa sa Lord. Diha kang Kristo Jesus. Ingon si Apostol Paul, no one can separate us from the love of Christ. Diha nakatutok, nakasentro ang atong kinabuhi ug dapat diha magtuyo. Kaya kung lahi ang atong foundation o lahi ang atong pundasyon sa atong pagpangalagan, kung imong pangalagan ang pundasyon kwarta, panang wa na kay kwarta, basulon nimong Ginoo. Kung ang imong pundasyon sa pagpangalagan tungod kay maayong kaglawas, sexy, kanang matsuka, moabot panahon ang atong lawas mag-deteriorate, basi dili na ka mangalagad sa Ginoo. Ang atong bisis sa itong pagpangalagan is diha kang Kristo man ang ingon ng Bible, ingon si Apostol Paul sa lain ng mga libro, itutok ang inyong mga mata diha kang Kristo. Diha sa Ginoo itutok ang atong mga mata. Okay. Ato ning pagalantaw tungod kay usa ni sa bisan sa ato karon nga panahon. One of naay ihatagan komentaryo. One of the celebrities na nag-isgot, himong joke lang ang impyerno. Ingon pa siya, kung nakakita mo, ang impyerno kuno, daghan dito mga bayot. Kaya nga naman, ang nakapangit ang nabita kay naapag ko na yung misgi dito. Laliman ka anak. Kaya sa langit ko no, na ako ang sa impyerno na ay daghan mag-design dito. Kasagaran ko ng mga designer is mga okay kayo. Gihimong joke lang, gihimong I don't know kung makir or kanang is just kanang joke. Ang impyerno is tinuod. Minta nga wala may tao nga gikan sa impyerno ning balik kay para nagsulti ha. Kanang ingani ang kahimtang dito sa impyerno. Kung kinuod ka nga believer sa Ginoo, tukas yung pulong kay ganun nagsulti ang pulong sa Ginoo. Gisulti sa pulong sa Ginoo nga dito sa impyerno is everyday ginatorment ka sa kalayo. Ginapaantos ka sa di lang sa kalayo kundi sa ulod nga dili mamatay. Dili lang ang kalayo mapaantos nimo kundi ang mga ulod ug labi na sad ang mapaantos nimo. I-flashback kanunay ang mga regrets nga nanatay kay gayunan nga pwede kang malagad sa Ginoo. Pwede nimo dawaton ang kaluwasan, kapasayloan sa Ginoo pero imong gi-reject. One of the torment sa tao nga moadto sa Ginoo kadto bitaw na ay chance unta. Na siya privilege nga iyang i-grab pero iyang i-reject. Mananginon ta ka ang impyerno is dili lalim diri sa iyo.
dili na nato na panganuyon. Mana nga dinhi atong buhaton ang pagpangandam sa atong kinabuhi tungod kay giandaman naman ta sa Ginoo lugar o luna dapit nga atong puy-an o atong atuan. Mana nagkanayon si Apostol Paul ng taknas kabuntagon sumala diri sa gisulat niya sa 1 Corinthians is nagpasalamat ko sa Dios nga gihatagan tayo ng Bible, gihatagan ka sa Ginoo ang gigamit diri kadaugan. Kadaugan sa unsa man? Asa man nga klase nga kadaugan? Kay kada adlaw we experience victory because every day we fight. Maning si Apostle Paul, we are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against principalities, against that. Oh, Rachel na lang dun. We are fighting against the works of the enemy. Satan is our enemy. We are struggling. That is why kung atong makita ang mapamalalunga atong hinumduman, ang imong kadaugan sa imong kinabuhi spiritually, gihatag o giandam na sa Ginoo. Di ba yung usa sa mga particular nga gisulti sa Bible nga, we are more than conquerors. Labaw tang man lang madawgon, kinsay naghatag kadaugan? Wala pa ta nakig-fight back, wala pa ta ning fight, the good fight of faith. Giandam na sa Ginoo ang victory sa atong kinabuhi. Physically or based sa study, wala pa magkaiba, wala pa magkakita si egg cell o si sperm cell. Naanay kay gayunan nga dili jud ta ikaw ang matawag. Out of billions of cells nga nagbukod pero usa lang jud ang nahimong champion. Atong hinumduman nga wa to sila mga buot. Pero nag-contest na makaabot dito sa gitawag mo join dito sa egg cell kay para mahimong ikaw. Meaning to say, sa pagkatao pa lang nato nining kalibutan na you are victorious. You are a champion. So ayaw mo himuka, ang imong kaugalingon nga i-degrade nimo, imong ipaka-ubos. Kundi imong sultian, imong kaugalingon, daan ako nakadaog. Ang kinabuhi nako dili tsamba kundi dili plano sa Ginoo nga magpadaog ta. Okay, balik ko na to ang gisgot na diri iyon si Apostle Paul sa verse 1, verse 57. Gipasalamatan ako ang Dios nga naman diha kang Kristo tungod kay gihatagan kaniya og unsa gihatag? Kadaugan. Buhi nga paglaom sa mga Kristohanon. Manaingon si Apostol Paul sa usas iyang isulti sa Philippians, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang iyang pagkinabuhi, ang iyang panglantaw sa kinabuhi, mao ang pag-alagad sa Ginoo. Kaya nga naman, at the end of the day, sa dihang matapos atong kinabuhi, tungod kay dili man ta permanente ning kalibutan na. We are just only pilgrimage, we are just only a visitor in this particular place. And we have this gitawag na schedule, na atay gitawag timetable, na atay gitawag na utlanan sa kinabuhi. But before mahitabo ang utlanan sa kinabuhi matapos ang ginawa nato is unsa man dapat ato ning i-utilize. Dili na to dawaton kanunay nga kanon ko failure, wala na ko'y mahimo, hopeless na ko. No. Ang Bible nagsulti nga ikaw nagmadaugon tungod kay gihatag na sa Ginoo. Okay, dili ko na to makita sa unsang pamagi. Sa unsang pamagi na nahimok ta o mahimok ta nagmadaugon. Okay. Balik ta sa verse 1 anto. Chapter 15 verse 1 anto. Ingon dire, "I would remind you, brothers, of the gospel I preach you, which you received in which you stand in it, and by which you are being saved." Okay? Ang say nitabo, giluwas ta sa Ginoo pinagi sa maayong balita. O dili na atong trabaho. O dili trabaho na sa Dios. Ngani kung imong basahon ang Colossians chapter 2 verse 1.
Kung atong lantaw na diha, even maabot sa verse 3 na kanan, our life is hidden in Christ. Gitaguan ang atong kinabuhi diha sa kamot sa Ginoo pangutana. Kinsay nagkip? Dili kita. Manang uban nga mga kaigsoon na to magunaon lang nga ninghawid man kus Ginoo. Naningkamot ko nga maampingan ako akong kaluwasan. Pangutana, kinsa may nagkip dahil sa imong kinabuhi? Kinsa nagkip sa imong sa kaluwasan? Dili ikaw, si Lord. Ang ato lang gibuhat is nagkinabuhi sumala sa disenyo sa Ginoo sa tong kinabuhi kay ang tinuod dili kita may naghawid sa tong kinabuhi. May kay ikaw may naghawid sa imong kinabuhi, ikaw may magbuot sa imong kinabuhi, ikaw may tagiya sa imong kinabuhi. Pangutana, ikaw ba may nabuot kung kanusa ka mamata? Minta, oo, sa panahon nga, alarm clock, ikaw magbuot na mamata, pangutana. Tanan bang panahon diyang alarm clock ka, nakamatado ka? Kinsa may nakatry dire nga ang iyang alarm clock, sabak kayo, pero kamata. Meaning to say, dili na to control ang time. Bisan sa pagmata na to, dili na to control. Nga ikaw may tagayas mong ginabuhi, pangutana. Kinsa may magbuot kung kuno sa kakuhaan sa Ginoo? Ikaw o ang Ginoo? Ang Ginoo, meaning to si dili ta control, wala tay control nga mohamit sa atong kinabuhi. We are just only a manager, we are just only a steward. But the real order is dili kita, kundi ang Dios. Mana ko natong balikon niyang napita, balik ta sa giingon sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan ta nga barog na lingkod asa diha sa Ginoo kay nga naman diha sa Ginoo makabatong ta og kadaugan. Diha sa Ginoo makabaton tag buhi nga paglaom. Diha sa Ginoo makabaton tag buhi nga kasiguruan. Diha sa Dios, diha sa Ginoo pidang kang Kristo makabaton ta sa gitawag nga kagawasan sa kinabuhi. Dili ato nang pinaning-kamutan. Kaya nga naman kung pinaning-kamutan nato usay ang tao maginambong. Diskarte no kani. Naningkamot ko ani. Pangutana, asa man ang glory ana? Kung ang kuno nimo ang glory sa imong na bato na nung naangkon, gipakaulawan mo ang Ginoo. Sa pag-angkon nimo nga ikaw matungod nimo na imong iba na bato na nung naangkon nimo. But you mind you this, it is the Lord who gives us according to His will. Sumala siyang pulong, okay. Dili makita na to na ay gitawag na nahimo silang ingon siya Apostol Paul nahimo kang victorious diha sa Ginoo tungod kay ning stanta diha sa ground sa usaman diha sa asa napita verse 1 anto diha sa maayong balita diha sa iyang pulong diha sa kamatuoran nga atong nagawat. Di ba may kingon sa verse 1? Which you receive, in which you are stand. Ning barog o ning tindog tanay mo tang nagbalik-on, dili tungod kay kaya nato kundi disa. Kinsay reason? Kinsay kanang gitawag hinungdan kanang makabarog ta? It is the Lord. Bisan pag may mga failures sa kinabuhi, mga kapakyasan sa kinabuhi, kaluyahon sa kinabuhi, disappointment sa kinabuhi, discouragement sa kinabuhi, tanan! Nga di, iba mga negatibo sa kinabuhi. But until now, you are standing on your ground. Diyan sa pagpakalagay sa inyo. Many times siguro sa imong Kristiyano kinabuhi, you are about to give up. You are about to stop. You are about to vacation. Patingnan na kaigsoon. Until now, tungod sa gugma o sa grasya sa Ginoo nga iyang gilaan, gi-prepare para sa imo. Mao nang hangtod karon nakapangalagan ka sa imo. E kung kita lang magbuot-buot, iyong pagdugay kay malipang. Dugay pa, imba. Dugay kay manguros. Kung kita may magbuot,
But ingon ta kay son, because of God's grace, nga iyang gi-pour out sa tong kinabuhi, nakabaton ta og gitawag nga kadaugan sa kinabuhi. Una na number 1 atong hinumduman, we should stand firm diha sa Ginoo. Pinagi sa asa na to masinatian ang kusog kalig-on diha sa iyang asaman. Diha sa iyang pulong, sa iyang teaching or sa iyang doctrine, sa iyang pagtulunan. Di ba yun siya po, si Salmista David, your word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo, duhay dinala. Ingon si Salmista David, your word is, research na lang na ninyo. Your words is sweeter than honey. Sa tibok kalibutan, walay lang pinakatamis ang honey. Pero iyon po sa book of Hebrews, your words is unsa? Sharper than double-edged swords. Meaning to say, dili lang kay sweet ang pulong sa Ginoo. May usang sweet ang pulong sa Ginoo kung imong gikinabuhi. Pero kung ang pulong sa Ginoo imong gisupak, imong giniglet, imong gisalikway, iyo pa pait pa sa tanang pait. Ang pulong sa Ginoo na ganyan nga it penetrates the deepest part, even to the join sa atong bone marrow. Iman ka? Diha sa pulong sa Ginoo, madawat nato ang gitawag spiritual nga nutrients, spiritual nga energy, spiritual nga yung pag-develop sa atong spiritual nga muscle. Manalim na makita og masabda nato ang pulong sa Ginoo nagkanayon nga ang pulong sa Ginoo, ang iyang pagtulunan may makahatag na tugtusog diha sa pulong sa Ginoo. Tungod kay nga naman, mana sa previous na itong naisgutan, last Sunday, kung nakahinulog, no? Sa to, sa first, sa Timothy, katong second to the last na verse, all scripture is given by God with inspiration. It is useful for teaching, rebuking, correcting, reproach, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good works. Naipulong sa Ginoo, mga tudlok, muhatag na itong direksyon, mupadlong og no, pasabot na ito. Ang pulong sa Ginoo makalig-on. Mana din kung ito mag-in-an, balik ko na to, verse 11 to verse 1, 21, nag-isgot dito sa mga pagtulunan. Pagtulunan na nagunahon na ang uban, wala na yung papagkabanhaw. Ano kung ito makita sa book of Hebrews, mga elementary na mga teaching, mga basic na mga pagtulunan. Pero, mao'y kanunay balik-balikon. Nganong di ba nato sa gitawag mga hard food? Nganong adto ba dun sa pinaka-basic? Tungkol kay nga naman, at first, wala atagi o importansya ang pinaka-basic. Mana, balik ko na to, so pagpainumdog ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi is, makita na to nga ang preaching sa maayong balita o gospel, may nakahatag nila og nahimo silang able na mag-stand tungod kay ilang gidawat o ilang kinabuhi. Ingon siya Apostol Paul katong Timothy, we're not just only hearers of the word, but we must be doers. Dili lang tataman sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kundi atong ikinabuhi. Ang pulong sa Ginoo kay aron diha ta
batong og usog diha sa pulong sa Ginoo. Di ba ang sagingon sa book of Joshua chapter 1? Meditate on it day and night. Unang sa may gi-promise. Wherever you go, whatever you do, kung sa gi-promise, na success. Ang book of Psalm chapter 1, nakanayon dito, sa dihang nagapamalanong ka sa pulong sa Ginoo adlaw o gabi, you are like ang saman trees planted in the ang gagamit dito nga line terms is river bank. There is a streams of waters. Nga naman, bisan pag may mga pagpunos, yung pa kainit, mga yung pa season sa kinabuhi nga dili maayo, pero naay tanunay source. Asa? Naa diha sa overflowing sa presensya sa Ginoo diha sa iyang pulong. So makabatong taog gitawag buhay nga paglaom diha sa pulong sa Ginoo. Okay, dinhi nagkadayon siya sa balik ko na to sa verse 1. Verse 57. But thanks to be God, thanks be to God who gives us victory through asa? Diha sa Ginoo. Diha kay Jesus. Kung wala tayo laing pwede pamugutan nga aron tamang kalambuson. Namang kay gipanggutro sa kinabuhi. Inon ta ka, i-challenge ta ka, pinagis ko lang sa inyo. Would you like to allow Jesus to make miracles in your situation? Gusto ba ka nga naay buhaton ng Ginoo, milagro nga buhaton ng Ginoo sa imong sitwasyon karon nga wala ko kay baluon sa imong sitwasyon? Kay mo pa man iyong kasalig, makabatong tao kadaugan asa diha kay Jesus. So, pangutan na karon, unsa may imong gigotro sa imong kinabuhi? Na ba kay giagian sa imong kinabuhi? Nga only ang nag-promise si Jesus na makahatag niya? Walay lain nga gihatag na pagpainumdum sa imo. Yes, pwede ang tao gamiton. Pwede ang tao mahimo nga gamiton sa Ginoo nga instrumento, but dili nato pwede kalimtan nga ang Dios mo'y nagahatag pamaagi. Okay. Direta sa atong padayon sa verse 22 to 23. Naay giskutan din nga kanang murag maingon nato masakit-sakit jud. Verse 22. Ato rin basad verse 22. Verse 21. For us by men came death, by a man has come also the resurrection of the dead. Verse 1, verse 22. For us in Adam all dies, so also Christ shall all be made alive. Verse 23. But each in his own order. Christ the first fruit, then at his coming those who belong to Christ. Verse 24. Then he comes the end, when he delivered the kingdoms of God the Father after destroying every rule and every authorities and powers. Verse 1. Verse 25. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. Verse 1, verse 26. The last enemy to be destroyed is okay. Naidiskutan din nga ang katapusan nga pildihon nga kaaway is ang kamatayon. Panglas na ang kamatayon kapilihan o pilihon ang kamatayon aron kamatanan. Nganong kinahanglan sinati ko na to ang kadaugan nga gikan sa Ginoo? Okay, the question is, unsa may cause sa kamatayon? Walay lang.
Book of Romans chapter 3, chapter 6 ng kanin nga nakasulod sa kalibutan ang sala pinagi sa katao. Mapanigisutan nito sa Book of Corinthians chapter 15. Nakasulod ang sala sa kalibutan pinagi kang gitawag first Adam. O ang sala ning kuyalab ning contaminate sa tanang tao o ang tanang tao kasala. Tama? Unya, kusay nito ko, ang bayad sa sala, kung sige isutan, 6:23. Kamatayon. Doon ka klaseng kamatayon, may physical o spiritual. Either both, physical and spiritual. Ang isutan na yung napita is, kinahanglan ta magmadaogon, nining duha, na klase nga kamatayon. Physical nga kamatayon, o gitawag po, o na ito itawag nga spiritual kamatayon. Meaning sa kamatayon is separation. Pagkahimulag nato sa presensya sa Ginoo. So, kung atong tan-awon bason ang pulong sa Ginoo, nga ang Dios pinagikang Kristo naghatag nato kadaugan sa pagbuntog sa pag-rely ng word na buntog hada ay na sabto na sobrang buntog, laki ng buntog. Pildihon. Okay, klaro na to ha? Pildihon ang kamatayon. Pero balikan sa nato, unsay ko sa kamatayon? Sala. Maningin ta kay so wala pa man mabot sa punto na gipildim ka sa kamatayon. Ang hinungdanan na is kung nagkinabuhi pa ka sa sala, you are dwelling in sin. Sugot ang sabi ang Bible ng sulti. Ang sala, usa, ubuntis og sala, o ang sala, usa, kay gibuntis, ipanganak. Una sa ipanganak. Dili na. Ang Bible ng sulti na, resulta na og kamatayon. Penalty. So karon pangutana, paabot pa ba nimo tungod kay Ginoo gracious bitaw mo pasaylo Ginoo ana pa ba ka muha mo pa Lord atagi ko gila pang chance ayaw na siguro hatagi ko kanang condition na basin di ay kita siguro na gani di ba gitawag sa Ginoo pawalihon ning balibad yun ning talikod yun. Pangutana, nakatalikod ba siya, nakabalibad ba siya? Ning active lang siya. Pero wadjud siya ng palambuson. Okay, gitawag siya sa dagat. Gilamoy siya sa dakong nga isda. Unya, gibalik siya dito sa lugar na gusto sa Ginoo pa doon. Naapa siya chance na buhi, kaya nakawali pa. Pero pangutana, kung ikaw talikod, posible ba nga nakakay chance? Na may chance ang ginawa. What if? Mabot pa naman nga makabsad kasi mo gininawa. Unya ang chance na gihatag sa Ginoo. Mahimong di nakakaapit. Sayang. Manahinon tayo igsoon na gitawag ang pulong sa Ginoo na i-destroy sa Lord ang sa katapusan nga pilihon ang kamatayon. Kaya ang kamatayon resulta na sa sala. Mana kung nagkinaboy ka sa sala, ingon ta ka. Ingon nga mga anak sa Ginoo, kung nagkinabuhi pa ka sa sala, bisag pag sige ka, ay ka mo kanta, ay ka mo sayaw des Ginoo, pero nakay gitawag na darling sin. Time will come, i-reveal na siya. Ayaw paabot, nga naman, isulti na sa pulong sa Ginoo, nga resulta sa sala is kamatayon. Una pildiho na sa Ginoo. Una anak mo ka sa Ginoo. Diyan pabitaw, kapag dito ka mamatay. Ayaw pa abutan. Dapat makasinati ka diya sa Ginoo sa gitawag nga kadaugan. Kadaugan dili lang sa kamatayon, kundi kadaugan batok sa sala. Kaya matapusan na natin mga struggle. Ito nga, di na dyan ko makahunag-hunag kautan. Di na dyan ko,
Ay, istoryahin. While we are living in this planet Earth, while we are still kanang human, wala pa ta na-transform into glorified body, ang atong mga mata, ang atong pagbati nga tawanon naa gihapon. That is why we need God nga mahimo nga ingon ang Bible nga kada adlaw atong i-fight ang atong espirituhanon nga kinabuhi aron dili ta mahimong kumpiyansa. Tungod kay daghang nadaot sa kumpiyansa. Hindi ka dugay mo Kristiyanon. O ang tentasyon naglantaw ba na sa dugay nga Kristiyanon o kanang bag-o pa nga Kristiyanon? Ang mga pagsulay naabay basihanan ay kini kay bag-o pa ni Kristiyanon di na nako sulayan. Tanan ta magi ana. Dapat mao na giingon sa pulong sa Ginoo, sinatiyo nato ang kadaugan ng giandam sa Ginoo. Makabatong lang tana pinagi sa pulong sa Ginoo. Mara dapat ikam ka nato ang sa ang sala ug ang kamatayon. Kay kinsay naghatag ana nagplano si Lord. Mana pagabot sa book of Hebrews sa ato nang gisgutan, let us throw off everything that hinders us. Sa sala ug ang daghan dito nga dapat isalikway sa atong kinabuhi nga mao'y makagapos. Anang ayo pagapos sa sala? Kung nakasala man ka, buhiin na, diyain na, undangin na. Kaya nga naman, walay maayong resulta kung magkinabuhi ka sa sala. Kaya manay yun sa Bible, ang sala, magbuntis og sala, mga anak og sala, una, ang resulta na is kamatayon. Manang mapan, physically buhi. Oh, mana literally ha, kung nanatawag. Physically buhi. Pero usahay na makitaan sa simbahan. Nga naman. Physically buhi, pero spiritually hinahinay na og ka. Separated ang kasing-kasing nahimo nga disconnected na sige ko. Ano sinungdan? Mind you this. Kadto bitaw kanang mga tao nga di na bitaw ganahan mo basa ang Bible. Di na ganahan mo ampo. Basta dili na ganahan sa mga utang espirituhanon. Musugot lang sila mabot pa nang dili na ganahan mo. Asa man? Di na ganahan mo simba. Ang pinaka-worst din napita kay maingon na lang mabot pa nang nga. Kristohanon mo sa una. Karon di ay nanay na kong question sa mga nagkasing-kasing. Manangin pa kayo so. Ayaw pa abuta. Mabot ka sa punto anak na maglantaw na lang ka. Magunaw na ka na ay sa unang itong dasig magbukaroon mo ragdi na makayo. Dili niya magbasig na bako pa ka udugay na ka. Tungod kay ang pagpakalagad sa Ginoo wala niya nagdepende sa imong kabako o kanugay. Kundi ang pagpakalagad sa Ginoo tawag sa Ginoo nga dapat natong iba mo response ka. Tungod kay gidesign ni sino sa atong Ginoo. Mana, balik ko na to sa pagkanayon na ay dapat natong i-conquer. Dili lang mga pagtulunan na dili maayo, kundi ang sala o ang kamatayon. Amoy makapahimulan na to sa atong pagpamalaga diha sa Ginoo. Okay, ikaduha nga atong isgutan kung dili lang tang mo stand firm diha sa gitawag sa pulong sa Ginoo diha kang Kristo. Ikaduha is we need to settle down sa atong tinuod nga pundasyon. Ano nga itong isgutan kaganina, ingon din ang Bible, nga mahimutan, immovable, o kanang dili bitaw matandog, dili mahimo nga magbalhin-balhin. Literally, makita na to, dili bitaw mga estudyante nga first, I don't know kung nakadungog, nakakita mo. First semester, ang gikuha nursing. Pagka second semester, gikuha kung sa napod. Dili na nursing, gikapoy. Nag-teacher na po. Nakapoy mo na yun, sige tudlo. Ning-swap na po, duglain nga kurso, pangutana. Maayo ba?
Mana kung natong lantawon nga dapat pag-start kabalo ka unsay imong gisudlan, unsay imong gihimong lakang organisasyon. Dili na kay magbalin-balin. Kaya may Bible nagsulti nga ang tao kuno kada wa bitaw klarong pundasyon. O mura ko kada ba ni James, mura siya og samok, mura sagbot sa kanang dagat nga kung asa ang sulog, musabay ra pud kanang matawa na klarong pundasyon. Ang pundasyon is unsa siya ka-importante kung sa building, usa na siya sa pinaka-importante kay nga naman maabot mag mga pagpuyog linog-linog, dili siya matandog. Mana kung nato makita nasabtan nato ingon ang pulong sa Ginoo sa verse 1, verse 58. My beloved brethren, be steadfast, immovable. Sa laing pang pinulungan, kadang stand firm o dili ka mahimong magbalhin-balhin. Meaning to say, dapat ang imong decision making dili kay decision ka karon. Pagkaugma, lahi na po. Lahi-lahi, dili ka. Dapat, laruhon sa imo kung sa imong desisyon. Mag-isko ta sa butang o sa mga butang na iskotawanon, dapat dili ka mahimo nga uyon-uyon lang. Bisan nga itong taon ang katilingban na to, ang atong kalibutan, nga ang gikaligutan sa Ginoo sa ilang panahon hangtod sa pagkakaroon. Wala jud maingon ang Ginoo nga yung pa ning uyon. Pero maunay gihimo nga norms sa atong katilingban. Yan na, example, sa Ten Commandments, usa sa sugo. Sa daghang sugo, usa sa gisugo, thou shalt not steal. O dili ka mangawat. Ang atong katilingban, naabay ng awat, wala. Mas dagko o ngalan, mas dagko o dilim. Ay sila na may kawatan. Ikaw na, di ko ka kawatan. Ano na yung tapa, di ko na kawatan. We're not just talking about money. We are not talking about money only. Musta may imong kawat? Ha? Musta may pasabot sa kawat? Ikuha nimo ang butang nga dili imo. Tama? Wala pagpangawat nga wala ka mananghid. Di ba tama? Kuhaon nimo ang sa kabutang nga dili imo nga walay pananghid. Ang tawag na is unsa man? Ha? Pangawat dili. Kaya mo kang nanghiram ka, kaya tawag imong hiraman, imong gipananghiran. Pero kung imo nang baon nga wa kay pananghid, wa ka tuguti, ang tawag na is kawat, lalo pa ka na. Nangawat ba kang time para sa Ginoo? Kung nangawat kang time, ang tawag na is corruption. Kini, sampol. Kinsa may katong nanarabaho na sige kalit. Ha? Kanang manarabaho ka na sige kalit. Gusto may tawag ka na? Ha? Pangawat na, dili. Dili, isa ka na pangawat mo. Gusto mo na yun na? Hindi na ito isgutan, kung ilaan yung tinanawat. Balik na sa itong isgutan karon. Ang Bible nga itong isgutan karon nga, dapat mahimutang istipot. Mahimutang dili jud mahimong nga mag-usap-usap. Nga naman, isulti sa pulong sa Ginoo. Ihatagan ta sa Ginoo kadaugan aron mahimutang lig-on o aron dili ta mahimong sabay-sabay sa tama kung dili na jud kay stand. Na jud kay principle mahimong sunod. When it comes to spiritual, ikaw may mahimog lakang anak. Dili ka mingon nga wala na magoy ng follow-up nako, wala na magoy na nag-Bible study nako, wala na. Siguro pwede na sa panahon na bago ka. Pero dugay na kang Kristiyanong follow-upon unya
Kumusta? Nagbasa ka ng Bible? Mo-smile na lang, mga delikado na na. Ayaw tubuti. Ayaw tubuti. So, okay. So, din makita na to nga, gisulti sa pulong sa Ginoo nga, dili lang kay yatagan ta kadaugan sa Ginoo aron mahimo tang lig-on kun dili lang taman sa lig-on kun dili mubarog jud ka nga dili ka pwede nga magpa dala-dala. Kini gitawag immobable. Dili mabalhinon, dili usab-usab o dili mahimo musabay sa tama. Ison, kumusta man? Kumusta man ang atong decision o commitment sa Ginoo? Sa panahon nga naibulato ng Ginoo, kumusta man ang atong kasing-kasing? Naa pa ba? Kumusta man atong pundasyon sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo? Kaya daghang mga tao mangalagad sa Ginoo sa panahon convenience lang ang kinabuhi. Kanang okay lang kinabuhi, pero panahon nga magkalisod-lisod, iniglek ang tawag. Kung puli nga di na nimo hatagan kung dako nga pagtagad ang imong kaugalingon labaw sa tawag sa Ginoo. Himo lang natong i-balanse. Ikaw. Okay, dito sa number 3. Kailan ang ginawa si Mariam. Okay, number 3. We should set our heart in the work. Kinahanglan atong isip ang atong kasing-kasing nga naa kay buluhaton nga gitagana sa Ginoo. Nganong gihatagan ka kadawgan, nganong nahimo ang anak sa Ginoo? Dili lang ka kay gihimo anak sa Ginoo, dili lang ka kay giluwas sa Ginoo, dili lang ka kay gipasaylo ka sa Ginoo aron mahimo kang dekorasyon sa simbahan. Or aron mahimo lang kang visitor sa simbahan. Or mahimo ka kanang mahimo kang audience lang sa simbahan. Gitawag kas Ginoo, giluwas kas Ginoo aron naa kay buhaton. Sige yun sa Bible. Okay. Always abounding in love, in the word of the Lord. Okay. Nagisgutan we. Always abounding in the works. In other words, you are available diha sa buluhaton sa Ginoo. Dili man tanang panahon buluhaton sa Ginoo, kay naa man kay personal nga kinabuhi. That is why we need to sit time, we need to sit. Meaning to say, butangan na itong schedule. Kung panahon sa buluhaton sa Ginoo, buluhaton sa Ginoo. Kung buluhaton sa panimalay, buluhaton sa panimalay. Kung buluhaton sa trabaho, trabaho na to. Kaya nga naman, kung ato makita ang liyang kapita, kung ato ng buhaton, na i-prepare si Lord. Kasi ingon ng Bible, knowing that knowing that in the Lord your labor is not in vain. O dili siya mahimong walay pulos. Meaning to say, panahon ng trabaho o nakatay trabahoon, kung sa panimalay, trabaho na to. Natin mga batanon sa una, karon amot. Naibulaton sa balay. Pasumangin o gatog simbahan, kay naglikay o buluhaton sa balay. Napoy uban, kung napoy buluhaton sa simbahan, ang pasuminglan ang balay. Wag may nakabantay, wala pulos. Igsoon, balik ko na to. Ang Bible nagsulti nga ang labor nato nga gibuhat des Ginoo sa naay reward, naay compensation, naay gitawag balik. So unsa lang ang hatagag balik sa Ginoo? Kadtong imong gitrabaho. Atong hinumduman na giluwas sa Ginoo dili lang kay aron mahimong tato.
decoration. Dili lang kay mahimong tang audience. Dili lang kay mahimong lang tang observer. Kundi ang gisgutan nila is laborer. Labors. Nagtrabaho. Workers. Nasabtan man nato Igsoon? Wala lang ta nang alagad sa Ginoo kay para maminaw lang ta. Purpose, tungko, paminaw, pabadlong kauli. Kundi naatay dako nga buluhaton. Suman, nga buluhaton. Magiandam sa Ginoo. Naatay dako nga buluhaton. Gawas lang gawas anak ang ginuway kang balaan tubangan sa Ginoo. Kundi naapoy mga tao nga kinahanglan masangyawan sa pulong sa Ginoo. Ikaw, kita, ako, ano ta kinahanglan walihan kay para maluwas? Walihan ta panungdaman ta sa Ginoo tungod kay naatay buluhaton nga gibutang sa atong kasing-kasing nga baga para sa mga taong man wala pay relasyon sa Ginoo ug nagkinahanglan og kaluwasan. Giluwas ta sa Ginoo aron maka-spread out ta sa maayong balita mo nagisgutan sa verse 1, verse 2. Verse 1 ug verse 2 sa mga chapter nga naay preaching sa maayong balita ug nadawat nila ug ilang ibarugan. Dili lang man si Pablo ang naghisgot ani nga nagwali sa maayong balita kundi ang mga sa gingon ni Jesus sa Book of Matthew. Make them my disciple. Asa nagpita sa tibok kalibutan. Meaning to say, spread out ang ulong sa kaluwasan. Ang maayong balita, ang may tungod kay Jesus. Preach. Preaching. Usanis atong dako nga trabaho ug buhaton. That is why we need to train ourselves. Nang usay lang makasubok nga naa na tayo gipang train pero wala nang gihapon makita ang training. How many years nga himong ato ang training preparation sa dako nga buluhaton pero we are almost 10 years. We are about to mag-celebrate na ta sa ika-napulong katuig. No, wala man ta magdali pero dili po nang dapat maglalangan. Mana nagkinahanglan ta og mga Bible nagtutukan, mga laborers, mga workers din sa kingdom sa Ginoo. Igsoon aging pagtapos. Ihatagan ta kadaugan sa Ginoo sumala sa atong gisgutan. Kay si Lord may nag-prepare og kadaugan. Pero kinahanglan atong barugan. In other words, atong kinabuhi. In other words, dili lang kay taman nga atong kanang nadungog ug nakita kundi atong practice. The question is, when was the last time nga nahimo ang imong pundasyon ang Ginoo? When was the last time nga ang imong gitawag, ang imong commitment nakapasikad diha sa tawag sa Ginoo? Anong gusto na mong i-challenge sa mong kaugalingon yung son? I-challenge sa mong kaugalingon. Itawag ka sa Ginoo tungkol kay na kay bulaton. Dili lang ako ang naibulaton. Wita ni matapad. Na kay bulaton. O kana dapat mahuman o mabuhat na. Dili kay mamatay na lang ta. Di gihapon mabuhat. Di na tutukutan, maabot na 10 years. Pero inyong pas mga bata, wiwi lang gihapon, wiwi. Kita-kita lang. Dapat mo response na ta. Dapat na samtang napay kahigayunan. Time will come. At kahibalo. Katubitang before pandemic, pagpahinumdum nga, kinahanglan ta magbuhat ta sa bulaton. Panahon sa pandemic na, more than 2 years. Mangandoy, nga gusto mga langgad, na ipanagiusa sa pangalagad.
Unya karon nga gihatagan gibalik na. Kumusta man igsoon? Kumusta naman atong Bible readings? Kumusta naman ang atong camp quiz? Kumusta naman ang atong pagpaluap? Hopefully, igsoon nga di na to i-take it for granted. Time will come, the opportunity nga gihatag sa Ginoo na adjud na sa gitawag na limitasyon. Sa panahon nga wala na tayo kahigayunan, dili na nato ng buhay. Nanginot ka sa taon na tayo kahigayunan today. Tuloy. Buhata. Bisang pagbuhay mo ingon mo, Job, kumusta naman ka? Palawag ta. Bisang pagbuhay mo ingon mo, Istoy. Tungkol kay kabalo ka, nga kay responsibilidad. Ano, Job? Kabalo ta, nga kay responsibilidad. Itawag ka sa Ginoo individually sa pagbuhat. Dili lang as a church as a whole, but we are called by God to do so individually. Ginong Diyos nga labing kumana na mga mo kalangiton, Diyos kani Abraham, Isaac ni Jacob, sa ngalan ni Jesus. Lord, nag-apo ko ang inyong mensahe, magpahinulog sa mga katawan. Naamid ako ang obligasyon, i-prepare ang kami magbuhat, sumalang sa inyong planong patuloyan. Lord, ikaw ang Diyos na naghatag ka ng tinuod na, iandam na mga kadaugan, sa tabangin ang ma-perform mo according to your plan and purpose in this time. Lord, nag-aampo ko, ang imong pulong, ang imong minusay, magkapahinulog sa matagusan. Resibiyon mo ka, resibiyon ang minusay sa kasing-kasing sa matagusan, dasiga o biko na yung katawan, sumala sa mga plan. Ulaygot ka ka, in Jesus' name.